Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Nabasa niyo dyan? Okay, kasi kailangan nakikita ko din konti. Okay. Okay, good afternoon. Salamat, Pastor Ben, at hindi mo ako binawian. Kasi nung nasa isang simbahan kami, akong nauna, ay kinuhanan ko siya ng 15 minutes yata. Kaya, Pastor, salamat ha, at eksakto. And bago ako umalis doon sa aking upuan, kiss ha, sabi ng wife ko. Kaya lang, merong isang pastor na ginanon din. Binigyan siya ng maliit na papel, nakalagay, kiss. Habang naglalakad siya dito, punta dito, pagdating dito, pagbuklat ng ganon, pagbasa niya, keep it short. Ano kaya yung isang S? Huwag na ninyo nagdagan, ha? Kasi yung nakasulat doon sa sinulat ng asawa ng pastor, hindi ko sasabihin kung ang asawa ng pastor na yun at saka sino yun, stupid. Ang sabi naman ng wife ko ay, kiss, sabi niya. Huwag kang lalampas ng 6 o'clock, ha? Para mayroon na tayong usapan. Time now is 4:38. 4:22. 4:22. So, bibilisan natin para bibilisan din nyo ang pagkikinig. Sorry. After na nakakinig tayo ng pero basahin muna natin ito, tapos manalangin tayo, ha? Yan. Okay? Siguro, let's all stand up for the blood to circulate. Basahin natin ang Ephesians 6:4. Handa, basa. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Heavenly Father, thank you, Lord, for giving us a time na pag-usapan namin ito. Open our heart and mind po, especially po sa mga parents na nandito. Ganun din po sa mga anak nila, children, na makinig din. Lord, bigyan mo rin po ako ng utterance, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na kayo umupo. Salamat. At ang ating pag-uusapan ay basic child training. Nasa Ephesians 6:4 yan. Ano ang connection niya dyan sa give attendance to doctrine? Give attendance to doctrine. Sabi ni Pastor Ben ay biblical doctrine. Tama naman kasi sabi natin, basta sinabing doctrine, assumption yan is biblical doctrine. Pero mag-ingat tayo kasi sabi ni Pastor Ben, pwedeng hindi maraming doktrina. Yung doktrina nga ng Calvinism, doktrina din yun eh. So, kaya dapat, mas maganda, biblical doctrine. Pero sasamahan ko ngayon ng sound doctrine. Sound doctrine. Kung babasahin natin kung mag-ano kayo sa Biblia ninyo, yung search engine, mag-search kayo ha, makikita na yung doctrine ay 60 times na sinulat sa banal na kasulatan. 50 ay doctrine, 5 ay doctrines, mayroong S. Sinulat, ang doktrina ay mababasa natin 5 lang yata sa Old Testament. 5. Halos nandun lahat sa New Testament. Ngayon, kung sasamahan mo ng sound doctrine yung give attendance to doctrine, pagsamahin mo yung sound doctrine, 4 na beses lang. There are only 4 times na nabanggit yung sound doctrine. At yan po ay nandyan sa 1 Timothy. Ito yung una. At ang hindi ko na isulat dyan yung iba na kung saan natin makikita yung sound doctrine na yan, pero makikita natin sa I think basta lahat nandun sa pastoral epistle. Ito Timothy sinulat kay Timothy, yung dalawan man sinulat kay Titus. So 4 lang ang sound doctrine. Bakit ko isinulat ito? Ano bang ibig sabihin ng sound doctrine pag sinabing give attendance to sound doctrine? Ano bang sinasabi?
Nakita ninyo dito, merong sound doctrine. Yung sunod na mababanggit na sang Timothy, sound doctrine din. Yung sunod, tignan lang ninyo, kayo na lang, nasa Titus din yan, sound doctrine din. Apat. In all the times na binanggit yung sound doctrine, konektado lahat sa mga kulay pula. Kulay pula. So basahin natin yung kulay pula. Tingnan mo. Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless. Number 1, lawless, disobedient, ungodly, sinners, unholy, profane, murderers, murderers of mothers, murderers of fathers, manslayers, warmongers, defile themselves with mankind, men stealers, liars, perjured persons. And if there be any other thing, yung kulay blue, connect natin, that is contrary to sound doctrine. Anong ibig sabihin niya? Lahat ng mga ito ay contrary to sound doctrine. Lahat ng mga lawlessness nyo, it's contrary to sound doctrine. So, ibig sabihin, pagka good boy ka, you're practicing sound doctrine. Pagka obedient ka, you're practicing sound doctrine. Gets nyo? Kung godly ka, you're practicing sound doctrine. Kung hindi ka sinner, nagkakasala pa ba tayo? Kakasala pa. Nasa laman po tayo hanggat hindi kayo nararapture. Magkakasala pa kayo. Bukas pag merong driver dyan na ang kalsada ay dalawahan, yung tricycle nasa gitna, inuukupado niya, mumurahin mo sa puso mo, pero hindi mo mumurahin sa puso. Kakasala ka pa rin. Sinner ka pa rin. So, lahat niyan, pag prinactice mo yung kabaliktaran ng mga ito, you are practicing sound doctrine. Kaya, give attendance to sound doctrine. Kaya ang sound doctrine, it is connected to holy living, Christian living, believer's character, believer's personality, holy lifestyle. Yan yung kanina yung hindi ka dapat unruly, yung hindi ka dapat ganyan, hindi ka dapat ganyan. Ano ba ang mga yan? Murderers, defile themselves, basta. Holy living equals sound doctrine. Kung gusto nyo i-compare pa rin yan, hanapin nyo yung isa pang sound doctrine, ganun din ang pagkasabi. So, give attendance to sound doctrine, okay? In other words, i-apply natin yung anong mangyayari kung alam mo yung Calvinism? Anong mangyayari kung alam mo yung mystery of iniquity? Alam mo yung mystery of godliness? Alam mo lahat yung anong tawag yung una nating diniscuss kay Evangelist Roger? Ha? Romans 10. Alam mo lahat yun. Sablay ka naman dito. Sablay ka sa pula. Dadaan ka. Puro driver ang tinitira ko dito, ha? Kasi lahat kayo marunong mag-drive. Okay. So, bakit ang tao ay nagiging lawless? Bakit ang tao naging disobedient? Bakit sila godly? And so on and so forth. Bakit? Sapagkat hindi na-train ng magulang. Hindi na-train ng basic training. Nung bata pa, hindi pa sila na-train. Hindi nila na ginawa. Ay, sinong may kasalanan dyan? Sino may kasalanan? Others. Sino mga tatay dito? Pakitaas ng kamay. Lahat kayo. Ako, dalawa ang kamay ko pa nga eh. Wala pa kayong anak, pastor? Meron. Fathers! Fathers! Provoke not your children to wrath, but bring them in the nurture and admonition. Ano bang nurture? Nurture is training. Yan that which nourish food or diet. Or ano pa? That which promotes growth. That which promote education. That which promote instruction, teaching, and training. Training. Importante. Yan po yung nurture. Ano naman yung admonition?
admonition. Yan. Reproof and discipline and counseling against a fault, reminders and duties and cautions and directions. Ito pwedeng palo, pwede rin na sa pamagitan ng salita. Kausapin mo ang bata. At ang pupuntahan natin talaga dyan ay yung paggamit ng pamalo. Kasi yan yung ayaw gamitin ng mga tatay. Takot silang gumamit ng pamalo eh. Tayong nanay din, takot din. So actually, yun ang pinupuntirya natin. Okay? So, ang charge sa Ephesians 6:4, ang charge dyan ay hindi si yaya. Sinong may yaya dito? Meron. O kung wala, mabuti. Kasi hindi sila magtitrain, ha? Hindi rin si lolo at saka si lola magtitrain, ha? Hindi. Kayo ang magtitrain. Tatay at saka nanay magtitrain. Huwag niyo ipaubaya sa lola at saka lolo. Pwedeng mag-alaga yung lolo. Pwede. Mayroong apostolic ministry yan. Kasi may apo. O di apostolic. Pwede. Pero kayong mga lolo at saka lola, be sure na yung affection ng bata hindi malipat sa inyo. Na pagka pinalo yung bata, punta na lang ako kina lolo, punta na lang ako kina lola. Dapat yung lolo at saka lola ang papaluin nun. Not to the pastor. Not the pastor. Hindi naka-charge sa pastor yan. Kayo mga tatay at saka nanay, not to sister and sister-in-law, not the government, educational system, kung nag-aaral yung mga anak nyo sa labas, hindi yung mga teachers ang pinag-charge ng Ephesians 6:4. Tatay. Kayo mga tatay, kasama ako. Kaakibat ninyo yung mga asawa. Amen? Sige. So, bago natin ituloy, there are important truths to consider about children. Important truths. Ang reference ko dito, dalawa lang. Tatlo pa lang. Una ito. Ito ang reference ko. Pangalawa, yung Workman's Treasure ni Evangelist Roji. Pangatlo, yung Pauline Instruction for the Home. Pero yung tatlo. Number 1. 5 lang yan. Kukuhanin natin 5. Children begin life with incomplete faculties. Hindi nila alam talaga. Yan o. No capacity to exercise self-restraint. No capacity to value anything other than pleasure. Kung gusto lang nila talaga dyan, ay maglaro. Tulog ng tulog. Pag binigyan mo na yung kanila, ay basta gusto nila maglaro. Wala silang gagawin kundi maglaro. Yung pleasure, yun lang. Tapos, no social consciousness. Yan ang bata. Okay? So, no sense of responsibility. No sense of knowledge ng mga social, economic, at saka health. Walang alam yan. Bakit ko sinasabi yan? Kasi kailangan nga magulang eh. Kailangan magulang. Yan, no knowledge of the natural laws of God. Hindi niya alam na pag may hagdan dyan at pumunta siya doon at magpatihulog siya, mababasag ang kanyang bungo pag tumama sa simento. Hindi niya alam yun. Kaya mga magulang, babantayan. No knowledge of natural laws. Hindi niya alam kung ano. Hindi niya alam na mayroong dumadaloy dito na kuryente. Hindi niya alam yan. Dapat ituro niyo yun. Hindi yung mayroong dalawang isasaksak niya doon. Makukuryente siya. O at least matuto siya. Pero nakuryente na. Di ba? No knowledge of biology. Hindi niya alam na pag pumunta siya sa kanal dyan, magkakaroon siya ng virus, magkakasakit. Pero hindi ibig sabihin na malinis yung mga anak niya, mas madaling magkasakit yun. No knowledge of physics. Hindi niya alam na, yun, sinabi ko kanina, anything that goes up must go down.
Oh. Kaya, pag umakyat siya ng puno, abay, punta ko rin sa ilalim, sasaluin mo. Or else, bantayan mo na huwag umakyat ng mga puno na hindi pa niya kayang akyatin. Okay. So no knowledge of what is love and care, or no knowledge of what acceptable is or unacceptable behavior. Ano pa? No knowledge about reading, no knowledge about how to be good listener. Wala yan. Wala ang mga yan. Kailangan talaga manggaling sa inyo ng mga magulang yan. Kailangan manggaling. Kasi, ganito yan eh. Ang ulo ng mga anak natin, ng mga kabataan na yan, ay parang cup. Malaking cup na yan. Ngayon, kayong mga magulang ang maglalagay ng malinis na tubig doon. Ang mga kabataan na yan, ay kahit ano, may tumutulo dito na tubig, pwede yan na inumin. May tumutulo na galing sa dito, mayroong tubig ito, di ba? Ay ilagay niya doon, pwede. Iinumin niya yun, ay tubig eh. Tayo mga magulang, ang maglagay dito sa cup na ito ng malinis na tubig para hindi maano yung kanyang yung isip na dapat responsibility ng magulang yon na maglagay ng malinis na tubig. Ganon din parang sponge din yan na lahat ng tubig dito sa paligid na yan ay i-assimilate niya yan. Kahit kimarumi, kimalinis, i-assimilate niya yan. Responsibility natin mga magulang na dapat yung mga nasa tabi, yung mahulog dyan na assimilate ng foam na yan ay malinis. Walang virus, walang contaminants. Kita na ninyo, responsibility ninyo? Oh, sige. Children have basic problem. They are children. 1 Corinthians 13:11 and 14:20, Ephesians. Basahin natin isa-isa para makita ninyo. Hindi na natin buklatin ito kasi nagmamabilis tayo. Sinulat ko naman dyan. Okay yan. Oo, yan. When I was a child, I speak as a child, I understood as a child. Ganyan talaga ang bata. Pag bata siya, ang pag-intindi niya, bata talaga. So, ang pag-iisip niya, bata talaga. So, concern lang tayo dito sa saka lang natin pag-usapan yan. Pag lumaki ka, siyempre, huwag kang manatiling bata. Yung sunod na verse. 14:20 ng 1 Corinthians. Brethren, be not children in understanding. Ang bata talaga kulang sa understanding yan. Sinabi ng palang kasulatan eh. Yung next na verse. Ephesians 4:14. That we henceforth be no more children tossed and fro. Kaya ko pinulahan yan, ang children na toss and fro yan. Kung sino ang mapapakinggan niya, yun ang susundan niya. Kung sino ang magturo sa kanya, siya ang susundan niya. Ganon. At kung makikarried out siya with every wind of doctrine, kung ano ang una niyang narinig na doktrina, yun ang mananatili sa kanyang isipan. Ganon ka-importante ng bata. Wala nga eh, parang cup at saka sponge. Gets? Okay. Ano yung next na verse? Hebrews 5:13. For everyone that uses milk is unskillful. Kasi bata is a babe. Kaya unskillful. Ang bata, unskillful talaga. So, paano mo gawing skillful? Turuan mo. Turuan mo. Para maging skillful siya. So, yan yung basic problem. Yan binasa natin, tatlo na yan. Walang understanding, walang skill, kung sinong makita niya dyan na susundan niya. Carried away from every winds of doctrines. Ganon yun. Kung pabayaan ninyo ang anak nyo, matutuso sila ng Calvinism. Kung hindi nyo unahin na ituro sa kanila. Okay? Gets? Okay.
There are four areas in which children lack anong tawag nito? Or sum up in, there are four areas in which children lack, may kulang na word, no? Lack wisdom yata yan eh. Sorry hindi ko nakopyang mabuti Anong verse? Sige, makikita na lang natin dyan. Luke 2:52. Yeah? 2:52. Luke 2:52. And Jesus increased in wisdom, in stature, in favor with God and men. Tandaan ninyo si Jesus Christ nag-increase siya ng wisdom, stature, favor with men. With favor with God and man. So ibig sabihin, ang children, they lack wisdom, that is mental na pangangailangan. Children lack stature, physical na pangangailangan. Children lack favor with men, social na pangangailangan. At favor with God, spiritual na pangangailangan. Yan ang kulang nila. So kung kulang nila, anong gagawin ng magulang? Lagyan. Okay. So tandaan natin na si Jesus ang modelo natin dito, si Jesus. And Jesus increased. Kukunin natin mamaya si Jesus, paano siya nag-increase in wisdom. Siya ang magiging modelo natin para i-train natin ang ating mga anak. Okay? So, babalikan natin ito mamaya. Okay? So, yan ang problema ng bata. Number 2 na tayo. Ang foolishness is bound in the heart of a child. Proverbs 22:15. Correct? Kahit na anong gawin mo, sinabi ng banal na kasulatan, foolishness talaga. Akala mo, ang bait-bait ng anak mo niyan, foolish pa rin yan. Foolish yan. All children have foolishness bound in their hearts. Ito, hindi ninyo narinig. Ito, narinig ng kasamahan kong iba ito. Excuse me. Yung aking panganay na anak na ilang taon na sa ngayon? Nung bata yon mga 5 years old. 5 years old. Hindi ko naman tinuruan yun na mag-operate ng gate bulb Aba, yung kapitbahay namin, may gate bulb doon na yun. Pasok ka ng tubig, gate bulb. Pumunta doon sa kapitbahay at bigla niyang sinaraduhan. Tapos nagtatago siya doon sa halamanan. Sinisilip niya kung lalabas yung may bahay. Paglabas ng bahay, tinignan niya, binuksan niya, pumasok yung may-ari ng bahay. Itong anak ko, labas siya ulit. Ganon. 3 beses na ginanon. 3! Tinuro ko ba yun? Foolishness. May kalukuhan talaga, mga bata. Kahit na anong gawin nyo, mayroon yan. They need to be free from this bondage na foolishness na yan. Tawa ng tawa dyan. Siguro ginagawa din yun, no? Failure to drive away this foolishness will have a lifelong effect. Pag hindi ninyo alisin yan, naku, kayo rin, mahirapan kayo. Sabi ng Bible, kayo ang iiyak. Iyak kayo. Dinescribe kayo mga nanay, kayo ang iiyak pagka hindi nyo i-drive away yung foolishness na yan. Dapat ma-drive away. Ang kaparaanan ng pag-drive away ay Biblia yan, Biblia. The rod of correction. Karugtong yan ng Proverbs 22:15. Foolishness is bound in the heart of the child, but the rod of correction will drive away. Basta yun yung... Di ako marunong mag-memorize.
Okay? Are you following? Tapos na tayo sa number 2. Number 3. Children need training. Binasa natin kanina, kailangan ng nurture and admonition. Mag-nurture ka muna. Ang arrangement ng kanina ay nurture bago admonition. Yung verse natin kanina na una, yung Ephesians 6:4. Ang mystery of iniquity, gusto niya baguhin yun. At ginagawa ninyo yun, hindi lang ninyo alam. Basta na lang kayo namamalo, wala naman kayong tinuro. Turo muna natin bago kayo mamalo. Ay, nagkamali siya kasi hindi mo naman tinuturo. Kita niyo kung gaano kagaling ang dyablo? Palo kayo ng palo. Mamaya yung bata naglayas. Nanay ko, palo, tatay, palo ng palo. Nurture. You teach first. If you are going to teach correctly at abundant yung teaching mo, you will not need the admonition anymore. Hindi na. Kasi naturuan mo ng maayos eh. Ang problema kaya umaabot sa palo, hindi ka nagtuturo ng maayos. Dapat maturo. Ayun, lumabas. Mali. Nurture. So, ang verse natin dyan is very popular. Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Train up. Train up means nurture. Nurture means train up. So, dapat turuan talaga. Okay. Ephesians 6:4, yan yung binasa natin kanina. The arrangement is nurture first before admonition, ha? Mga parents, hindi baliktad, ha? Huwag kayong mamamalo ka agad na wala kayong tinuturo. Papaluin kayo ng Diyos. Sige. The 4 areas in which children lack are summed up in, ito yung kanina are summed up, na wala yung sum up. Yan, ayan. Ganyan dapat ang itsura niya kanina, may sum up. So, sabi nga natin, si Jesus Christ ang basihan natin, di ba? Bakit? Bakit? Saan ba tayo kukuha ng modelo? What is our model for training? Ay, di dapat si Jesus Christ din. So, number 1, ang titingnan natin dyan, si Jesus Christ was trained godly. Number 1, verse 41 ng Luke chapter 2, verse 41. Kasi nga, ibalik ko muna ng konti. Luke chapter 2, verse 50. So, i-atras natin hanggang sa Luke chapter 2, verse 41. Tingnan natin ang mga verses na nagsabing, bakit nag-increase ang wisdom ni Jesus Christ? Ibig sabihin, may ginawa yung earthly parents niya para magkaroon ng wisdom, stature, favor with God and men. So, balik tayo sa Luke chapter 2, verse 41. Which is, yan na yan. He was trained to be godly. Verse 41 yan. Letter A under number 1, he is willing to join spiritual gatherings. Sumasama siya. Isa-isahin natin yan mamaya. Kasi, para mabanggit. Kasi kung kayo na lang mag-isip, baka hindi rin nyo gawin eh. Banggitin ko, ha? Preferring preferring the place of gathering than na iba pinupuntahan. Yung ibang mga bata diyan, gusto nila ayaw nilang pumunta sa church, gusto nila sa mall. Home o kaya madadaanan natin yan mamaya. Letter C, sitting attentively, verse 46. D, he is in the midst of the doctors, verse 46. Buksan ninyo yung Bible, nandyan yan. Mabasa ninyo. Letter E, hearing and asking questions, verse 46 pa rin. And F, doing his father's business. Lahat yan, tinuro. Tinuro ng magulang. Ano pa ang itinuro ng magulang?
Yung earthly parents ni Jesus Christ. Number 2, he was trained to be responsible. Verse 46. He was trained to hang around the right crowd. Verse 46. He was trained to have a hunger for truth. Still verse 46. He was trained to be respectful. Verse 46 pa rin. He was trained to be dedicated to God. Verse 49. And he was trained to make the right choice. Verse 49. He was trained to have the practical skills. Dinagdag ko na lang ito kaya walang verse. Kasi karpentero ang tatay niya di ba? Dapat si Jesus Christ marunong maglagari. Marunong mamako, maglagay ng pako. Marunong magsimento. Kasi ang karpentero noon hindi lang kahoy, pati bato. He was trained to be fully obedient. Verse 49 at saka verse 51. So, isa-isahin natin mga yan para yun ang gawin ninyo na training ninyo sa mga bata. Okay? Kasi, unahin muna natin yung train up. Kanina, train up lang. Bakit in-specify ng Diyos na child? Kasi alam ng Diyos yung formative years. Sino ba dito ang mga psychologists? Wala. Nagtuturo sa school. Sino? Diba? Ano ang year ng formative years? From 6, 7, 8, 9, 10. Child. Kasi kung hindi na child, mahirap ng turuan. Matigas na ang ulo. Matututo pa rin, pero makunat na. So, dapat child. Ano ang sinasabi ng Bible tungkol sa child? Ang child, at saka what is an adult? Ang child, ang Bible ay hinahati lang niya ang buhay ng isang bata sa child at saka adult, ha? Walang adolescent. Wala. Walang teenager. Wala. Child at saka adult lang. Anong mga verse? Ayan. Yan kasi hindi alam ng mga parents na merong demarcation between a child and an adult. May biblical demarcation. Iba naman yung sa headship hindi ko nabanggit si Pastor Randy. Ano ang alam nyo kung sa lahat ng headship na yan, kung hindi naman ninyo i-apply ang pagtitraining? Iba naman yung kung hindi ka pa nag-aasawa, considered ka pa rin na under the care of the parents, kaya child ka pa rin doon. Doon sa headship yun, ha? Pero dito sa pagtitraining ng bata, merong demarcation na edad. Mayroon. Tingnan mo natin. Parents must notice that the Bible talks about child and man lang. Hindi na natin puntahan yung mga verses na nagsasabi yan. There is no period between the child and the man. Sinabi ko kanina, walang adolescent, walang okay. So, sorry check mo ba? Hindi ba naibigay ko na yata ito kay Evangelist, hindi pa. So what is a child? Ang one reason na dahilan kung bakit hindi nagagampanan ng mga magulang ang pagtitrain ng child is, hindi nila alam na before a certain age ay dapat magsimula ka ng mag-training. Ano yung edad na yon? Ang modelo natin ay walang iba kundi si Jesus Christ. Correct? Binasa natin kanina. Okay? So nandyan, parents do not know what is the demarcation. Parents, tapos na pala yan. Okay. Luke 2:40 to 41. And the child, sino? Sino ito? Si Jesus Christ. Grew
waxed strong in spirit, filled with the wisdom and grace of God was upon him 42. And when he was 12 years old, yan o, 12 years old. Hindi ko kinuha-kuha yan sa kung saan. Dapat 12 years old. Si Jesus Christ ay pumunta sa Jerusalem. Okay. So 12 Jesus was called a child when he was 12 years old. Okay. The world standard for children to be considered adults from countries, barid yan. Sa US, minimum age ng pagtatrabaho sa iba-ibang bansa, 12 years old. Anong bansa yan? Syria, Paraguay, Bangladesh. Dito sa Pilipinas, pwede na ba magtrabaho 12 years old? Akong hindi. 11 years old ako, diyan ako sa San Fernando, La Union. Saan bang San Fernando? Doon. Gigising ako ng 4 o'clock. 11 years old ako, ha? Kukuha ko ng karton, lalagyan ko ng pandesal at pupunta ako. Pandesal! Pandesal! Pag may dumaan na pantrangko, aakyat ako doon, bibentahan ko, naubos yung pandesal. Alas 5 pa lang, ubos na. Ibalik ko yung karton doon sa pinagkuhan ng angkat. Yung aangkatin mo lang, wala kang ibibigay na pera. Siyempre, alam nila na hindi ko itatakbo yung pandesal. Hindi ko naman makain lahat yun. Binta! Pagbalik ko, ba may pera ako? 11 years old, pwede. Masyado lang kayong maprotekta na ayaw nyo magtrabaho ang mga anak ninyo. Pwede kayong magtrabaho kahit na 11 years old kayo. Oh. Pwede sa bahay nyo, trabahuin nyo. Tapos sweldohan ninyo. Oh. Kung ayaw nyo papuntahin sa labas. Ito pa. Ano ang basihan nila para huliin nila at ikulong? 12 years old. Oh. Yan oh. 7 to 14. Average 12 years old. Pwede ka nang ikulong. Oh. Sa Amerika, 7 years old na eh. Amerika, pwede ka nang ikulong. Dito sa Pilipinas, 15 years old. Pero binababa na nila yan sa 9 to 12. Hindi ko lang kung approve na yan. Sino nakabasa? Approve na ba yan? Ha? 9 to 12. Ibababa nila yan. Kasi dumadami ng Pilipino na magnanakaw na. Kasi nakikita nila sa Congress eh. Ano ba? Hindi gagawin din ng mga bata. Ganon yun. So, ibababa nila. Okay? Medical profession. Medical profession. Anong basihan nila na para ang kutsara mo ay malaki at saka kutsara mo maliit? Ano? Basahin ninyo sa dun sa target 12 years old din. Lahat ng 12 adult i-consider ng medical. Below 12, maliit lang ang kutsara mo. Okay? So, importante yung 12. Sinusuportahan ko lang yung verse na kanina na si Jesus Christ ay 12 years old. Maaring yan din ang kinuha nila eh. Okay? So, number 1, you must train your children to be godly before 12 years old. Ang ginamit ko kanina dito ay by 12 years old. Parehas lang yon. Dapat pagdating ng 12 years old, pag ginamit ko ang by 12, ibig sabihin pagdating ng 12, godly na siya. Ibig sabihin, before 12 years old, tinitrain mo na siya. 9, 7, 8, 11, nagtitraining ka na ng godly. Hindi yung pagdating sa 12 bago mo ititrain. Huli ka na. Huli na. Ngayon, kung hindi mo na-train yung anak mo na 12, 13, 14, 15 na, ay di manalangin ka na lang sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ako ng wisdom na matrain ko ito kahit na hindi pa 12 years old. Pwede. But ang pinag-uusapan natin ngayon is dapat kayo na merong mga anak na below 12 years old, bilisan ninyo, turuan nyo. Why? Because that is the formative years. Pag nalampasan ninyo yan, mahihirapan na kayo.
Mahirapan kayo. Matigas na ang kanilang ulo eh. Okay. So, example. What are the godly examples that exhibited at 12 years old na si Jesus Christ? Si Jesus Christ, sabi natin kanina, He went with His earthly parents to Jerusalem. Pumupunta siya sa Jerusalem. Every year yun. Every year pumupunta siya sa Jerusalem. Ibig sabihin, meron tayong service sa Sunday, meron tayong service sa Wednesday, merong prayer, merong visitation sa Saturday. Ibig sabihin, dalhin nyo ang inyong mga anak sa mga bagay na yun. Huwag nyo iiwanan doon sa bahay. At sa kay lola, at sa kay lolo, kayo ang pupunta doon na makipag-prayer meeting ako. Iwan ko muna ang aking anak sa inyo, ha? Hindi! Isama ninyo! Yan ang ibig sabihin na yung si Jesus Christ sumasama doon sa parents niya sa Jerusalem. Every year. Ibig sabihin, every prayer meeting, every Sunday, every Saturday na visitation, kasama ang mga anak. Ayaw yata ninyo mga tatay. Oh. That is a godly behavior. Yung anak ay pupunta sa simbahan. Okay? So, at hindi siya nagmumurmur, ha? Si Jesus Christ hindi nagmumurmur, ayaw ko! Hindi ako sasama dyan! Hindi ganon! Pag kayong anak ninyo ay ganon, ayaw ko! Wala, kulang kayo sa training. Dapat kayo na-train na ninyo yun para yung anak ninyo hindi magmumurmur o magko-complain. Kulang sa training. Dapat voluntary silang sasama. Alam na nila na Wednesday, let's go. Alam na nila na Saturday, gigising na sila ng maaga. Hindi na kailangan, oy, mga kayo dyan, ang tatanda na ninyo, gigising kayo pa lang ang magulang nyo. Magising na kayo ng voluntaryo. Correct? Narinig ba niyo mga bata? Oh, tatawa-tawa ka. Alam ko kasi ganyan ako dati. Okay. Anong sunod? Anong sunod sa 12 years old? 13, 14, 15. Ang word, ang mundo, ang mystery of iniquity, ang gusto niya, intindihin natin yung mga 13 na yan, intindihin natin yung mga 14, intindihin natin kasi nasa transition sila eh. Mystery of iniquity. Akala nila, bakit mo intindihin? Because they are transitioning. Kagaling talaga. Worldly music, mag-indulge sila sa worldly music, papayagan ninyo yan. Pag pinayagan nyo ng worldly music, gayon na 5 years old sila, hindi na nila matatanggal yan. Aawitin nila, saan ka nang galing kagabi? Ganon ba ang awit ng mga young people ngayon? Worldly music! Dapat ang awitin ng mga bata ay dituto. Matuto sila dyan. Umawit ng awitin praising God. Oh, ano pa? Ano pa yung ano? Intindihin natin yung 13. Intindihin natin yung 14. Hayaan muna natin silang tumikim ng drugs. Hayaan muna natin silang magsigarilyo. Para matikman naman nila. Oh, hayaan muna natin silang mag-inom ng kunti. Kasi 13 sila 14 eh. Hayaan muna natin silang mag-boyfriend at saka mag-girlfriend. Hayaan muna natin. Intindihin natin sila. Ay, ang kadiretsuhan ng boyfriend sa girlfriend, fornication eh. Hindi ba nyo alam yun? Pag nag-holding hands ka, ganyan, hindi ba nyo alam na may kuryente dyan na high voltage? Pag naghawak ang isang kamay ng babae at sa lalaki, dumadaloy ang high voltage dyan ng kuryente. Ha? Alam ko yan, kasi ganyan ako dati, nung hindi pa ako ligtas. Kaya ako napipreach yun. Hawak-hawak ko lagi ang kamay ni Sister Nancy. Biyaya ng Panginoon, siya rin ang pangasawa ko.
Pero ngayon, pinipreach ko, hindi na pwede yan. Sapagkat biblically, hindi kayo dapat magkamay, hawak-hawak kamay hanggat hindi pa kayo nag-asawa. Kaya ako napipreach yan kasi, ganyan, may high voltage. Pero, bago namin ginawa, nagpakasal muna kami sa huwis, ha? At least legal pa rin. Pero, delikado. Huwag natin intindihin yung 13, 14, 15, 16. Mystery of iniquity yun. Dapat huwag natin payagan yan. Oh, the world system or the academy. Sino mga nag-aaral sa labas, ha? Yan ang okay lang sa kanya lang. Sabi nila, teenagers ay dapat daw. Oh, ulitin na. They expect to be rebellious. They expect to have problems with music. They have expect to have problems with drugs. Inuulit lang natin. Kasi yan ang sa they expect to have hard drinks. They expect to have boyfriends and girlfriends. They expect to have that is basically an ungodly attitude. Dapat before you hit 12 years old, kayo mga magulang, dapat godly na sila. Alam na nila na hindi pwede yun sa isang Kristiyano. Para hindi na kayo mag-aaway. Bata pa lang, turuan mo na. 4 years old pa lang. Kuya, ako ang boyfriend mo, ha? Pag lalaki. Pag lalaki yung anak mo, ako ang boyfriend mo, ha? Ganon. Pag babae naman, anak ko, ako ang girlfriend mo, ha? Ganon. Hindi yung papayagan. That is an ungodly attitude. Boyfriend, girlfriend na yan. That is a wrong training. Nilakihan ko parang sumisigaw din. That is a wrong expectation. That is not train them to be godly by 12 years old. Siyempre, pag lumampas kayo, may biyaya, may mercy ang Panginoon. Train nyo pa rin. Kaya lang, baka hindi na ninyo magamit yung pamalo pag lumampas ng 12. Pero maano pa rin yung pag-usap, salita. Mas nakakaano din yung pag-usap. Basta gawin lang yung maayos ang pag-usap. Kasing sakit din ng pamalo yon. Pero sa 12, pamalo. Preferring the place, gathering, sa Luke 2:46, si Jesus Christ ay nasa tabernacle. O nasa temple. Hindi siya nasa Jerusalem City at nagtatakbuhan kasama ang mga ibang 12 years old. Hindi. Nandun siya sa temple. Hindi siya nasa mall kasi walang mall noon. Pero ang mga bata natin ngayon, lagi gusto nasa mall. Bakit kaya? Train your children to always be in that tabernacle. Dapat yung anak natin, pag may gathering na ganito, hindi sila dapat nandun sa labas, ha? Dapat nandito sila. May mga bata ba dyan sa labas? Kaninong mga anak ang mga yon? Patay kayo. Babatuhin ako nito paglabas ko. Dalhin nyo dito. Kasi, si Jesus Christ nasa templo. There's a time to play. Si Pastor, di ba binibigyan mo noon, may oras na paglalaro, di ba, Pastor Rodel? Saan yung Pastor niyo? May oras na paglaro. Kayo wala akong sinasabi. Merong time din na congregational worship. Pag nandito hindi siya nag-worship kung nandyan siya na naglalaro sa kapitbahay. Dinala mo nga dito, Sunday. Nandyan naman siya sa labas. Nag-worship ba siya? Hindi Dapat nasa temple. And you have to train that. Ingrain that in their head na bata pa sila. Kasi kung hindi nyo gawin yan, mahuhuli kayo. Next. Sitting attentively. Nagpapasalamat ako
Kasi nakikita ko yung mga anak ninyo, nakaupo. Maraming nakaupo dito na bata. Kita ko. At hindi masyadong nakakaisturbo yung ano ba. Pero meron lang paisa-isa. Hindi ko lang sasabihin kung sino yun. Basta, hindi naman siya umiinom ng tubig doon. Bakit every 15-10 minutes ay lalabas at magpapaalam sa tatay, "Wiwi ako." Meron namang kubeta dito. Bakit doon pa pupunta? Iikot siya dito. So nalalaman na ninyo kung saan nakaupo. Hindi ko kilala yun. Basta meron pa rin na dapat sitting attentively si Jesus Christ, 12 years old, nakaupo. Nakaupo siya. Nagli-listen siya. That is a good example of a godly attitude, sitting attentively. Ngayon, bakit hindi ganun ang mga bata natin? Kasi ang mga parents hindi nila tinuturo, hindi nila ini-insist. Dapat i-insist ninyo. Hindi pwede. Di ka naman uminom eh. Upo ka dyan. Ganun. Wala naman siyang ihi kasi hindi nga siya uminom eh. Parents allow them to stand and walk around. Parents allow them to urinate every now and then. Ayan yan. You can test them na to sit until the preaching in the service is over. Pwede. Pwede silang umupo at makinig. Hindi sila, meron pang dagdag yan. Without proper training, children are little devils. Kahit anong gawin nyo, foolish talaga. Devil sila by the age of 3. Nakaka-disturb sa mga totoong nagsasamba. Kaya dapat iayos natin. Yan pa, with proper training, ang isang bata at the age of 3 ay dapat nakaupo na dyan. Age of 3. Pollen instruction for the home yun. Hindi sila dapat disruptive, hindi sila dapat nagdi-disturb ng ibang nagsasamba na nakikinig. Si Jesus Christ ay sitting attentively. Anong ibig sabihin ng attentively? Yung bang nagli-listen talaga at nakikinig, nagsusulat na ganun. So ibig sabihin, meron naman dyan na parents na hahayaan na yung anak niya na bigyan niya ng papel. Pero ang papel naman hindi naman verse ang sinusulat. Ang dinodrawing naman niya ay mukha ni pastor. Tapos, malaki ang tainga ang isa. Maliit yung isa. Attentively. Ibig sabihin, magsulat ka din. Sige, training is very deep. The training is not very difficult, but it must be carried out conscientiously. Yung ibig sabihin, dapat anong Tagalog ng conscientiously? Alam na ninyo yun. Kaya conscientious. Dapat hindi nagpapaubaya. Sige-sige. This is the father's responsibility. Kasi sabi ng Ephesians 6:4, fathers. Fathers. Sabi Pero pwede mong i-delegate sa mami. Makakatulong ang mami. Kaya kayo din, mami. Pagka hindi nyo ginawa yan, kasama kayo. Kasi responsibility, pwedeng... Kasi pupunta siyang magtrabaho kayong naiwan sa bahay. Hindi kayo ang magtitrain. Kung anong sinabi ng tatay, ito gawin mo ito kayo ang magpa-follow up nun. Okay? Kasi nga, dogs can be trained to sit until you call them. Di ba? Sino mga aso? Maraming may aso. Mayroong aso ka.
Naturuan mo ba siyang umupo? Oh, hanggang anong oras siya, hindi siya gagalaw hanggat hindi mo tinawag, di ba? Yung aso din namin, ganun din. Bago ko sila pakainin, tuturo ko lang doon, sit down sila. Hanggat hindi ko sinasabing, amen, hindi nila kakainin yung pagkain nila. O, di ba? So, pwedeng turuan ng aso. Hindi ko lang dapat ma-video natin yun eh. Na para maipakita na, dogs can be trained. Ngayon, kung natitrain mo ito, dapat matrain mo rin yun. Hindi ko ibig sabihin na dalhin mo siya sa putik. Ang gusto ko lang sabihin ay, yung ito, natitrain, matitrain mo rin yun. Ang utak nito ay gaganito lang. Maliit lang ang utak nito. Maliit. Samantalang ang utak nito, ganito. Ganito. Ay kung ito na maliit ang utak na titrain, how much more? Ibig sabihin, kulang lang talaga ang training. Kulang ang training. At dapat bata pa. Batang ilang taon na ito? Sa batang yan, marunong lumawoy sa putik, di mo rin pwede turuan. Gets? Gets, ha? Turuan ng bata. He is in the midst of the adult. Bakit ang mga kaibigan ng ating mga anak ay mga kasamahan din nila na mga kasing edad din nila? Bakit hindi natin gayahin si Jesus Christ na doon ka makiupo sa mga matatanda? Doon ka makiupo sa mga parents mo? Para matutunan mo kung ano yung tinututunan ng parents mo. Dapat ganun. Hindi ka upo. Kasi pagka nag-upo yung isang 7 years old dito, 7 years old dito. Nakaganon nga sila. Pero yung kamay na, tapos yung isa naman, gumaganon. O, tawa ka dyan, yun eh. Ginagawa nyo yun ni Wiki, di ba? Kasi nahuhuli din namin kayo eh. Nakikinang, Wiki. Yun eh, doon ka na tabi ng tatay mo. O, yan, ganyan. Si Wiki at saka si apo namin yung Wiki, tabi siya sa magulang niya. Tabi siya sa magulang niya. Bakit? Yun ang, kung ang katabi mo ay mga adults, that is a sign of godliness. A show of godliness. The children of 12 years old, ay dapat katabi nila yung mga adults. Bakit hindi ganyan? Kasi hindi naman ini-insist kasi ng parents eh. Anak, dito ka sa tabi ko. Hindi naman ganoon eh. Ay ang mystery of iniquity, ginamit pa para ang mga pastors ngayon ay sabi na, kayong mga bata, doon kayo sa ibang kwarto. Lang mga matatanda lang dito sa Bible study. Mas magandang sama-sama kayo. Huwag ninyong ihiwalay yung bata. Na habang nakikinig yung nagtuturo yung pastor, natututo din kung anong pinatutunan ng yun ang natutunan ng bata. Anong matututunan ng bata na katabi niya ay bata rin at ang magtuturo, bata rin. Foolishness is in the heart of ay di yun din ang matututunan niya. Dapat katabi nyo sa yung anak ninyo. In other words, yun ang ibig sabihin niyan. Huwag niyong hayaan na hiwalay sila. Kasi foolish nga sila eh. Ano pa? Yan. Sinabi ko na ito. Anong matututunan na sa fears nila? Foolishness. That is why our church insists that the children be with their parents during the service. Dati, ganyan din kami. Hiwalay ang mga bata. Pero nung nasulat na yung full instruction for the home, hindi na. Sama-sama na. Yan. Why 12 years old, not hanging around godly older? Because parents don't teach them to be and don't insist. Dapat pinulahan ko yung insist na yan, saka teach na yan. Hindi ninyo ini-insist na kasama ninyo. Dapat kasama kayo. Isama ninyo anak nyo sa tabi nyo. Para makalabit ninyo kung yung kanyang ulo ay
O, di makakalabit mo. Di ba? Ngayon, yung tatay niya ngayon. Ganoon din. Let them sit beside you during service. Para pag yung tatay din ang inaantok, di kalabitin mo din. Okay lang yun. Tatay, naantok kaya to? Sabi mo, hindi ako antokin. Bakit nahuhulog yung ulo mo? Hearing and asking question. Luke 2:46. Si Jesus Christ ay nakikinig. Hindi lang nakikinig, nagtatanong pa. Ibig bang sabihin, pag nag-lecture dito si Pastor Ronald, ano? Rodel, Pastor Rodel, sorry Pastor Ibig bang sabihin, pag nagtuturo dito si Pastor Rodel, tatayo ang anak ninyo at mag-question? Hindi. Tanungin niya si Daddy. Tanungin niya si Mami. Anong sinabi ni Pastor na conscientious? Anong sinabi niya pumatay kay David? Sila Lapu-Lapu? Oh. Mali. Dapat mga bata nagli-listen, nagtatanong din ng questions. Si Jesus Christ ganyan. Parents who allow their children to do something else while the pastor is preaching is not training them to be godly. Pagka hinayaan nyo naggagawa ng kung ano-ano yan. At kung hinayaan din ninyo, ayan, sinabi ko na kanina, drawing book. Caricature ng pastor ang dinodrawing, ay hindi training yun. Patutulugin ninyo, may tulog ba dyan? Ayun! Ang pinaka-worst pa, ibibigay ninyo yung cellphone ninyo sa bata. Sino parents dito ang gumagawa ng gano'n? Para lang hindi mag-ingay yung bata, kukunin yung cellphone, ilagay sa malaro-laro. O sige ka mo, ha? Tapos yung bata, tahimik. Oh, mystery of iniquity. Di ba ninyo alam yon? Huwag niyong ibigay yung cellphone sa kanila. Hindi ninyo tinitrain. Dapat nagli-listen sila. Si Jesus Christ, listening and asking questions. Pag may narinig siya kay pastor na, tanungin niya si tatay, tanungin niya sa nanay. Ano pa? Patulugin ng bata? Sige, gawin ninyo yan. Every time na mayroong preaching, matutulog yan. Pagdating ng 13 years old, Bakit hindi nyo patulugin pagkakain ng tanghalian? Anak, matulog ka muna sandali dyan ha. Matulog ka para pagdating ng preaching mamayang 2 o'clock, hindi ka natutulog ha. Hindi yung laro dyan, takbo. Sige, takbo pagdating ng 2 o'clock. Pag upo niya sa tabi ng nanay. Mali! You are not training them to be godly kung ganon. Makinig sila. Kahit papaano, kahit na 12 years old and below sila, meron silang makukuha sa preaching. Si Jesus Christ nakinig. Sino yung pinapakinggan niya? Mga doctors of law yun. Mga marurunong. Sige. Sleeping while the preacher is preaching is ungodly attitude. Ano pa? We should train our children to be godly by 12 years old. Ibig sabihin, before 12, gawin na ninyo ang mga yan. Pag kasi hindi nyo gawin, sinabi na natin kanina, mahirapan kayo. Doing his father's business sa F. 249. Pwede ba ang bata ay magbigay ng tracts? Ang dali-dali naman yun eh. Bigay ng tracts, tapos kayo ang kausap. Doing his father's business. Because parents don't train them to do, insist them. Ano pa? Pwede ba ang bata ay maligtas before 12 years old? Pwede. Alam ba niya kung paano namatay? Kung hindi niya alam, anong ibig sabihin ng namatay? Kumuha ka ng manok, patayin ninyo. Yan ang itsura ng patay. Di alam na ang patay.
Di ba? Ang problema, ang mga anak natin, ni magpatay ng manok, hindi marunong. Si tatay lagi ang gumagawa. Ay, hindi tinuturo kung paano magpatay ng manok. Ay, paano niya malalaman yung death? Oh. O tapos may nasagasaan na aso. Ay, anong nangyari? O, patay. Anong gagawin natin sa patay? Ayaw, hindi pwedeng kainin yan kasi ano? Di, ilibing mo. Ah, ganun ba ang libing? Halika, kunin mo yung shovel. Tapos, yan ang libing. Tinuturo mo. Oh, pwede. Pwedeng alamin ng somebody who is 12 and below ang death, ang burial. Paano natin illustrate yung paano natin illustrate yung resurrection? Bahala na kayo kung paano nyo illustrate ang resurrection. Nabuhay magmuli. Oh. Ang bata pwedeng masave bago mag 12 years old. Basta nakakarinig yan, nakakaintindi, pwedeng maligtas yan. Pwede. So dapat ano niyon, dapat may tatay na siya, yung big letter F, you know? Father's business, big letter F. Dapat ilagay ninyo sa puso nyo na bago mag 12 years old, ang anak ko dapat maligtas. Turuan nyo yung the death, the burial, and resurrection of Jesus Christ. Ano pa? Saved or unsaved, ligtas man siya o hindi, pwedeng dalhin nyo sa mga anong tawag nito, yung labas, magbigay ng mga tracts, mga ganun, isama nyo sa mga street preaching, mga ganun. Pwede nyo siyang bigyan ng microphone at sa John 3:16! Ano siya sabi mo? Ulit mo, John 3:16! Na yun lang ang sasabihin niya. Kahit na hindi niya banggitin yung ibang ano, basta John 3:16, okay na yun. Kasi, doing father's business. Number two, kasi, train your children to be responsible by 12. Si Jesus Christ ay responsible siya nung 12 years old siya. Bakit ko masabing responsible siya? After 3 days, di ba? Naiwanan siya doon. Di ba? Isang araw siya, ang mga magulang niya, isang araw na nagbiyahe. Tapos nakita, ay, hindi pala natin kasama si Jesus Christ. Balik tayo, isang araw ulit yun. So, after 3 days. So, ilang ngayon? 5 araw. Tama ba? Kung mali yung computation ko, okay lang. Sige, kung 3 days lang, 3 days or 5 days, siya, alam niya kung anong gagawin niya sa buhay niya. Alam niya kung anong gagawin niya. Alam niya kung saan siya kakain. He is taken full responsibility of everything about his life. 12 years old siya. Alam niya kung saan siya matutulog. Wala dyan. He has to sleep somewhere. He has to stay with somebody. Alam niya kung saan siya kakain. Yung mga 12 years old natin ngayon, hindi marunong magluto ng kanin. Ilang taon na siya? 11. Marunong magluto ng kanin. Kakain lang. Gawin ko ng example nga. Ako, 6 years old ako, marunong ako magluto ng kanin. Ilagay mo gano'n sa kanin yung kaldero, ilagay mo sa kanin, sukatin mo gano'n. Pag nandun yung bigas, ilagay mo sa taas, nakadikit yung kamay mo dito ang bigas, gano'n din ang tubig. Gano'n, dagdagan mo ng konti. Ngayon, hindi ang paglulutuan namin noon ay yung ilalagay mo at pipindutin mo. Hindi, kukuha ko ng kahoy at gaganunin ko pa. Alam ko mag-build ng fire, 6 years old. Kasi wala kaming ganun. Napipilitan mag-ganon. Ay, mabuti naman, kaya natuto. So, dapat kayo mga may anak dito, turuan na ninyo magluto ng kanin, ha? Pwedeng turuan. Si Jesus Christ marunong.
He is fully responsible, taking care of himself without anybody watching him. Wala yung magulang niya doon. Hindi na kailangan. Ano pa? Before you ever turn, Jesus is showing that He is responsible enough to know what to do and what not to do. Hindi siya pumunta doon sa sulok ng Jerusalem at naghanap ng shabu. Hindi. Alam niya na bad yun. Where to go and where not to go. Alam niya yun. Responsibility is keeping your bedding. When you wake up, paggising ba ng mga anak yun na below 12 years old, para silang ahas na parang tapos punta si nanay, siya ang magtutupi o kaya si daddy ang magtutupi at siya ang mag-aayos ng pajama. Iniiwanan ba ninyo ang mga anak ninyo na ganon? Dapat hindi. Kayo na. Kaya hindi nila ginagawa yon kasi hindi nyo tinetrain eh. Binababayaan nyo na kayo ang gumagawa eh. Dapat ituro nyo. Tupihin ninyo. Pagkagising, tupi. Itinuro namin sa pamangkin namin, pagkagising mo, tupihan ha. Sabi niya, para wala akong tutupihin, hindi na ako magkukumot. At least. Di ba? Dapat alam ninyo, bigyan ninyo sila ng assignment kasi hindi pwedeng wala silang ginagawa. Hindi sila matututo. By 12 years, take care of himself and to take care of others. Ano yung halika na. Habang inintay natin, dapat ang bata, he knows how to take care of others. He knows how to take care of himself and others. Gagawin ko lang example ito, ha? Andoy. Bigyan mo ng mic. Si Andoy ay na-amaze kami dito. Andoy yung pangalan mo, di ba, Andoy? Sinong nanay nito? Pwedeng tumayo, nanay. Pwedeng tumayo. Tayo. Yan, tayo. Salamat. Sige. Itan mo lang. Sinong nagturo sa'yo na mag-ikot ng candy na nasa box, ay nasa, saan ba yung iniikot? Nandito ba kayo nung nag-iikot to ng candy? Kapon? Sino nagturo sa'yo? Ate Jessa. Ate Jessa. So ibig sabihin, kayong mga elders magturo, pwede rin. Pwede. Si Ate Jessa tinuro niya. Sino nagturo sa'yo na papayungan mo ako nung may ulan dyan kanina, papayungan mo ako na para hindi ako mabasa. Nung magmula sa walang ulan, dadaan akong ganun, punta sa walang, may ulan dito, dala-dala mo yung payong, ginaganon mo sa akin, at sinusunod mo sa akin. Sino nagturo sa'yo? Iniisip ko lang po. Iniisip lang! Pero saan niya nakikita yun? Sa bahay! Ay, sino nandun sa bahay? Si magulang! Kailan tinanong ko, saan ang papa mo? Hindi pa pupunta dito sa church. Mga men, bisitahin din yung tatay mo. Amen. Sinong nagturo sa'yo na nung natapos kumain si Sister Nancy, yung asawa ko, hawak-hawak niya yung basura na ganon. Sino nagturo sa'yo na ako na lang po ang magtapon yan? Sino? Inisip ko lang po. Inisip din niya ngayon! Inisip! Oh! Ilang taon ka na? 9 po. 9 years old! 9 years old, naiisip niya yung ganon. Saan niya nakikita yon? Sa bahay, sa magulang. Kahit na naiisip lang niya yon, nakikita niya yon sa magulang. Nakikita niya ang nanay na matulungin. Nakikita niya na pag may dumating ang bisita, may ulan sa sasakyan, papunta dito, dali-dali magdala ng payong
at dadalhin niya yung bisita, papayungan niya papunta sa bahay nila. Nakita niya yon, kaya yun ang ginawa niya sa akin kanina. Guess ba ninyo ang ibig kong sabihin? He can take care of himself and he can take care of others. Salamat ha, Andoy ha. Meron pa yatang isahin. Hindi ko maalala eh, kasi inoobserbahan ko ito. Nagmula nung binigyan ako ng candy. Tingnan mo yung batang yan. Merong isa. Parang isa, dito siya nakaupo lagi. Tinitignan ko, tumayo akong ganun, may notebook siya. At nagsusulat siya. Si Pastor Ben yata yung, di ba? Take down notes ka, di ba? Sino nagturo sa'yo nun? Si Mama po. Lakasan mo. Si Mama po. Si Mama. So kung wala yung tatay, sino magtuturo? Nanay. Kung nandiyan ang tatay, tatay ang magtuturo. Huwag niyong pabayaan. Pagka hindi nyo, kahit nasa example lang, nakakapagturo kayo. Nakikita niya, kaya nga sabi, naisip ko lang po. 9 years old, 9 years old. Concrete example, nasa inyo. Dapat magaya ninyo si Andoy. Andoy, pag tumayo ka ba dito sa kubeta na ito hindi ka nag-iisip kung saan ba ako papasok? Naintindihan mo ba? Alam mo kung saan mo papasukan kagad? Alam mo? Saan ka papasok? Sa men. Sa lalaki. Di ba? Hindi ka nag-iisip na gano'n, saan kaya ako papasok? Lalaki ba ako? Babae ako? Lalaki ba ako? Babae ako? Parents, bago mag 12 years old, dapat alam na nila na sila ay lalaki at sila ay babae. Lower pa dyan. Pagka hindi niyo gagawin yan, nanakawin sila ng mga, hindi ko masabi yung word. Ha? Nanakawin sila ng mga LGBTQMXQB na yan. Nanakawin sila. Ay, hindi naman sila nanganganak Bakit sila dumadami? Pag pinabayaan ninyong anak nyo yan, kukunin nila yan. Maniwala kayo dyan. Mystery of iniquity yan. Kaya, dapat bago siya mag 12 years old, alam na niya kagad, kahit na hindi pasok kagad dun sa lalaki. At yung may pantalon ang pupuntahan niya, hindi yung may palda. Ngayon, ang tanong ko, Andoy, paano mo nalaman na lalaki ka? Sige. Ay, di siyempre, tinuro ba ng tatay mo na lalaki ka? Tinuro. Lalaki ka, ha? Hindi yung lalaki Before 12 years old, you should establish your gender. Huwag niyong pabayaan na yung anak niyo mamili ng kanilang gender. Bakit ko sinasabi yan? Sapagkat yung basketballista na kilala ninyo sino ba yung sa Miami Heat? Ha? Si Dwayne Wade, ang anak niya ay Zion ang pangalan. Pag uwi niya lang isang hapon, sabi niya sa tatay niya, "Tatay, babae na ako ha, ang pangalan ko ngayon, Zaya." Tapos sabi ng tatay naman, "I respect your decision." Dapat pinuputol ang ulo ni Dwayne Wade. Hindi niya itinatayo yung kanyang authority in the home. Dapat ituro mo na lalaki, babae, babae. Ang ginawa ng Diyos ay babae at saka lalaki lang. Adam and Eve lang. Walang Steve. Ha? Okay. Gets nyo, ha? Responsibility nyo, mga tatay. Okay, by age 12, dapat alam na nila kung anong suot nila. Dapat hindi sila magsuot ng panlalaki kung lalaki sila. Dapat hindi sila magsuot ng pambabae kung babae sila.
bata pa lang, mag-modest apparel na kasi. Para pagtanda niya, pagka 16 years old na siya, hindi na mahirapan na ituro yung, ano ba yung paldang-palda na yan? Ay kasi nung bata pa, nakapalda na eh. Wala na kayong problema. Oh, 12 years old, modest apparel ka na. Parents? Oh, sige. Dapat alam na nila paano yung ibig sabihin ng chambering. Sa Romans, ano ito? Chambering. Ang ibig sabihin ng chamber, yung suot mo doon sa loob ng kwarto. Kung ano ang suot mo sa loob ng kwarto, huwag mo ilabas. Lalo na kung ang suot mo pag natulog ka ay bikini lang, huwag mo ilabas yun. Kung pajama, huwag mo ilabas yun. Pajama sa loob lang. Hindi yung kakain ka, nakapajama pa. Kulang sa turo. Pinayagan naman ng magulang. Chambering. Kung ano ang suot mo sa chamber, huwag mong ilabas. Magsuot ka ng maayos bago ka lumabas sa chamber. Pagka ginawa mo yun na lumabas ka, nilabas mo yung suot mo sa loob, ang kasalanan mo, chambering. Bigyan din nyo kasi ang trabaho, ang mga bata na appropriate. Yung apo namin, 5 years old, sabi ko, i-jack mo nga itong sasakyan. Bakit? Hindi ba sila marunong gumawa nun? Ay, siyempre, ituro mo. Punta ka dun sa ilalim, ganito wiki ang pag-jack na ito, ilagay mo ito dun sa, ano na yun, lagay mo dyan, tapat mo dyan. Tapos, punta ka sa malayo. Aba, tuwang-tuwa. Ang liit-liit niya, yung sakyan. O, di ba? Nung natutunan niya, lahat na lang ginadjack niya. At least natuto. Ibig ko sabihin, pwedeng matuto yung below 12 years old, pwede. Oh, ituro nyo. Classic example yan. Tinuruan ko yan na mag-jack. Ginak niya yung aming sakyan. Oh. Di kami ang parehas nag-alis ng gulong. Ay, siyempre, hindi niya mabuhat yung gulong. O sige, ako maglagay, ikaw maglagay ng bolt. Oh, hindi natututo. Kung father and son yun, edi may ano ba yung tawag doon sa... Ha? May banding! May banding! Anak, ako maglagay ng gulong, ha? Ay, ikaw maglagay ng bolt. Paano natin higpitan? O di lagay natin yung cross. Ikaw ang aapak. Kasi baka madulas ako, matanda na ako. Ikaw ang aapak. O di na nahigpitan. Pwede. Gamitin lang yung isip nyo para turuan. Parents? Okay. By 12 years old, you should be able to do homework without being prompted. Sino nag-homeschool dito? Hirap na sabihin, anak, mag-thesis ka na. Anak, mag-thesis ka na. Dapat hindi na. Hindi na kailangan sabihin ng magulang mo na mag-thesis ka na. Gawin mo na. By age of 12, dapat ganun. Able to handle money. Dapat bago mag-12 years old, marunong nang mag-ipon yan. Hindi yung gastador. Hindi, kung hindi nyo tuturuan yan, pagka unang-unang sweldo niya, one day millionaire yan. Punta sa mall, ililibre niya lahat ng mga lalakad doon. Mali. Dapat turuan natin. Bakit? Kasi, turuan din ninyo sa mga credit card na yan. Natutuwa sila. Bakit si mama, sinusunod may lumalabas na pera? Akala niya ang dali-dali ng pera. Hindi, dapat ituro ninyo yan. 12 years old, pwede. Ano pa? Ituruan nyo mag-save for the rainy days. Mayroong piggy bank dyan. Mag-ipon-ipon. Hulog-hulog. Pag binigyan niyo sila ng pera, hindi yung hamburger sa umaga, hamburger ulit sa hapon. Itago ninyo yung isang hamburger. Para hindi lumaki yung tiyan ko, hindi ko kakainin ito. Ilagay ko sa piggy bank. Baka. Para meron akong gagastusin later on. Ayan tignan mo sa, Proverbs 6. Go to the ants, thou sluggard, consider his ways, and be wise. Ibig sabihin, pag nag-iipon ka, wise ka. Correct? Bakit? Dito sa baba, Proverbs, sabi dyan,
There are four things exceeding wise. Hindi lang wise. Pag nag-prepare ka para sa kinabukasan mo, you are exceeding wise. Yan o, the ants, tingnan mo mabuti ha, are a people not strong, yet they prepare their meat in summer. Anong application natin yan? Pag malalakas pa yung tuhod nyo, mag-ipon kayo para hindi kayo tatay, pwede bang pahingi ako nung retirement mo kasi wala akong naipon? Hindi ganun. They prepare their meat during summer. Ituro ninyo yon. Kayo mga magulang, kung hindi nyo gagawin yan, kawawa naman sila. Mailalagay sila doon sa hindi exceeding wise. Okay? Naintindihan ba yan? Turo nyo yan, ha? Hindi ko alam kung anong klaseng pera ang gamit ni Jesus Christ noon. Pero, nung siya nang isa doon, kumasya yung pera niya, nung siya lang. Hindi siya nang hingi doon sa doktor. Hindi siya nang hingi doon sa kausap niya. Walang record na nang hingi siya. Okay? So, ibig sabihin, responsibility din nyo yan na ituro. Ngayon, in a general naman, nalaman natin yung mga doktrina na yan, nalaman natin ministry of iniquity, it is our responsibility na i-share din sa labas. General ito. Pero ito sa mga bata ito. Ito sa atin na ituro din natin yung natutunan natin. Okay? Amen? Amen? Train your child to hang around right crowds. Dapat si Jesus Christ ang kasama niya mga doctors. Yan ang midst of doctors. Siya, hindi dun sa mga peer pressure, yung kasama niya na child. Malaki kaya ang pressure ng peers. Pag lahat ng mga kaibigan mo ay nagsisigarilyo, malamang magsisigarilyo ka. Itatago mo yan sa tatay mo. Kung ang mga kasama mo, ladies, ay mga hindi ko alam ginagawa ng mga ladies eh. Malamang ganun din ang gagawin ninyo. So dapat hang around the right crowd. Huwag kayong punta sa mga magsisigarilyo, mag-iinom. Kasi dating panahon, titikman mo yun. I-influensyahan ka ng mga tao around you. That is a fact of life. Ano pa? So many people are forced into drugs because they hang around the wrong people who are using drug. That is a fact of life. Kaya, ang sabi ng ayan, kung ang inaawit ng mga, kahit na Kristiyano ka, sabi mo, pero yung kasama mo mga Christian kuno. Tapos ang awit nila ay Christian music na Christian rock. Magtataka na lang si Pastor Rodol, ano yung kinakanta nyo? Kaya, sabi diyan, tell me who you hang around with and I will tell you who you are. Walang verse ito, pero totoo ito eh. Pero baka maghanap ka ng verse na mag-support yan. By 12, dapat kayo, alam niyo kung sino ang mga dapat nyong kasamahan. Pwede kayong makisama din dyan sa mga cellphone na yan ha. Yung mga chat-chat na yan ha. Mag-iingat kayo dyan. Who should be your friends? Sinabi ko na yan, dapat ang best friend ng tatay, yung anak na lalaki. Ang best friend ng nanay, anak na babae. Okay? Ito pa. Ang kailangan ng mga bata, sa totoo lang, ay hindi yung mga peers nila na kasing edad nila, hindi nila kailangan. Ang kailangan nila talaga, kayo mga magulang. Kung hindi nyo gawin yung parte ninyo as magulang, kawawa ang magulang. Kawawa. Ephesians 6:4 sabi diyan, ye fathers.
Okay? Sige, lampasan na natin yung iba dito. Kasi si Rehoboam lang yan eh. Kasi si Rehoboam kasi, ang pinakinggan niya, yung mga bata na kaibigan niya. Hindi yung mga matatanda. Ay di nung maging king na siya, yung advice ng mga bata ang ginawa niya. O di nawala yung kanyang na-demise, yung kanyang, imbis di siya maging ari. Nawala. Okay, so wag ganun. Okay? Wag kayong, kung nahuli kayo, na 15 years old na yung anak niyo, 18 years old, sige, turuan pa rin ninyo. May biyayang Panginoon. May biyayang Panginoon. Kung huli kami, nung bago namin natutunan ito, mga anak namin, mga mga matatanda na eh. Mga ibang anak namin, basta lang punta sa, hindi namin anak ng kasamaan namin. Pupunta ba naman sa isang bahay, pagbukas ng rep eh, I like Yakult. Anong klaseng turo? Pero nabago yun. Nung tinuro ito, hindi na. Hindi na nagbubukas ng ref ng may kapitbahay. Bad attitude yun. Pupunta ka sa isang bahay, bubuksan mo ang ref nila, tapos may makita kang Yakult. Expecting to hamarang godly adults, ano pa? Sige, bilis-bilisan natin kunti ha, kasi nahahabol na tayo. Hunger for truth. Number 4. Dapat ang anak ninyo ay meron silang, dapat 5:52 na? Sige. Natin bilisan lang natin. Hunger for truth. Dapat alam nila kung sino, sabi natin kanina, sinong pumatay kay David. Hindi sila pula-po ha. Hindi rin nilagay ko dito eh. Sinong pumatay? Ha? Hindi si COVID, ha? COVID. Hindi. Paano nyo ituro? Sabi nyo, anak, meron akong nabasa sa banal na kasulatan. Halika, istoryahin ko sa inyo. Ganun lang. Tapos magkwentuhan kayo ng anak nyo. Okay? So number 4 yan. Number 4, train to be respectful. Kung merong Hebrew na salita na upo, alam ko si Jesus Christ gamit na gamit niya yan. Upo. Respectful si Jesus Christ. Ano pa ba ang ibang makita ninyo na pag-respect ni Jesus Christ? Nakaupo siya at nagli-listen. Ang nakikita kong respectful dyan, yung nagsasalita yung mga doctors, nagsasalita, hindi siya sasabad. Hintayin niya matapos na nagsasalita ng mga matatanda bago sasabihin, Papa, pwede akong magtanong? Hindi yung nagsasalita yung pastor to pastor, pupunta doon at, Papa, nag-uusap pa yung mga matanda eh. Bakit kalabitin mo yung tatay mo? That's a sign of not a lack of training. Dapat i-train nyo na, pag nakita nyo nag-uusap ang matanda, huwag muna kayong magkisisam. Huwag kayong sa Ilocano, sampitaw. Ha? Makikisabad? Dapat hintayin nyo na may puwang. Tabi kayo dun sa tatay nyo, Tapos mapapansin kayo, may kailangan itong anak kong ito. Anong kailangan mo? Hindi yung nag-uusap pa yung matanda, kakalabitin mo yung tatay mo, at sisingit ka na, hindi pa tapos yung nag-uusap. Kulang sa training. Okay? Yan, basahin na lang nyo yan. Kasi yan, yung po and opo yan. Dapat ang mga anak natin marunong magpo. Yes, sir. Yes, ma'am. Ganun dapat. Okay? Ano pa? Hindi siya. Ito yung sinasabi ko. Kasi sinurtcut ko na. Huwag sumasabad. Yan. Okay? Dapat matakot sa inyo. Kasi kayo ang earthly authority. Ang tatay ang earthly authority. Okay? Okay ba, Brad? Okay. Dedicated to God. Number 6. Sige, lampas-lampasan na natin mga yan kasi pwede naman ninyong isa-isahin yan kung dapat maging dedicated to God na yung mga anak ninyo bago mag-12. Nabanggit na natin ang iba yan. Number 7,
Oh. Sige, pwede nating lampasan yan. Punta na tayo sa number 7. Oh. Ito yung sinasabi ko. Kung huli kayo, mag-pray kayo. Pray kayo na tulungan kayo ng Panginoon na may mercy ang kahit na 17 years old yan, pwede. Matututo pa rin yan. Okay? Whether you know it or not, if your child is saved or turning 13, a child should have developed a definite commitment to God. Dapat. Ano ninyo yun na magulang? It should be settled before 12 kasi pag nag-13 na yan, mahirap na. Mahirap. Okay? Okay. Young people, no matter what worldly, dapat masettle sa mind ninyo na mag-serve kayo sa Panginoon. Before 12. Kasi, pagdating ninyo ng 18, naku, lalayas na kayo niyan. Pagka hindi nyo sinettle yan. Okay? Okay. Malapit na. Bibinibilisan na natin. Marami pala yan. Yan. Maraming example yan. So, punta na tayo sa number 7. Yan. Train to make the right choice. Right choice? Sa pag-aasawa ito, bata pa lang tinuturuan na ninyo. Na sinasabi nyo, ang papangasawa mo, ligtas din ha. Bata pa lang. Hindi yung pagka nandyan na yung nagpapaalam na pwede bang makausap si Elizabeth, doon mo palang sasabihin, uy, dapat ligtas ha. Huli ka na. Train them to make the right choice before 12 years old. Okay. Yan. So, number 7 yan. Number 8 ay train them to have practical skills. Si Jesus Christ, karpintero. Ayan ang mga verse. Yan. Karpintero si Jesus Christ. Ibig sabihin, marunong maglagari. Okay, number 9, child. Train your child to be fully obedient. Dapat makasunod na. Naku, lalampas tayo ng kunti. Pwedeng pahingi ng kunti lang ha. Sorry. Sister, si mama kasi sabi niya, huwag kang lalampas ng alas 6 ha. Train your children to be fully obedient by 12. Kasi kung hindi, lagot kayo mga magulang. Fully obedient. Bakit? Si Jesus Christ, fully obedient yan. Siya ay nagpa-subject unto them. Anong ibig sabihin ng subject unto them? Fully obedient kay Maria at saka kay Joseph. Okay? Paano ang maging fully obedient? Dapat lahat ay matanggal ang mga bad attitudes, matanggal yung mga body od BO. Bakit ko nilagay yan? Ang bad attitudes kasi kitang-kita at malayo. Ang BO, dito mo lang maamoy mo yan, okay lang na yung bad attitudes, doon pa lang, 1 milyon, nakikita mo na ang isang bata ay bad attitude siya. So, dapat tanggalin mo yan. Bago mag-12, tanggalin mo yung bad attitudes. Hindi ko na sinasabi na huwag niyong paliguan ang anak niyo, paliguan din ninyo. Paliguan din ninyo. Yan, nabanggit ko na yan. Bad attitudes. Natanggalin nyo yan bago mag-12. Alisin ninyo. Okay. Ay, maganda yon. Kasi pagka hindi ninyo ayusin yan at bad attitude siya yung lagi ang kung ano yung gusto niya, sinisigaw niya sa mama. Mama, gusto ko ito. Pagdaan niyo sa bayaran, may tsokolate. Mama, gusto ko yung tsokolate. Pagdating ng panahon, siya ang speaker of the house. Hindi na yung lalaki. Turo nyo yan. Kung hindi nyo ituro, nako. Mayroon kang sasabihin, wait lang. Cellphone kasi na yan eh. Dalhin mo nga ito dito yung wait lang. Dalhin mo nga dito wait lang. Kasi ano yung ginagawa ba? Yung cellphone, mayroon akong score eh. Hindi pwede ako alisin dito eh. Kasalanan ninyo mga magulang. Pinapayagan ninyo. Dapat hindi sila magsalita ng wait lang.
Kasi pag sinabi lang, wait lang, hindi sila fully obedient. Sumunod nga, padabog naman. Binigay kagad kasi itutuloy yun. Ay, ayan, yan, kayo mama, oh. Hindi obedient yun. Obedient to parent. Pagka hindi ka nag-obey na walang dabog, hindi ka nag-honor, hindi obedient yun. Dapat pag nag-obey ka, yung may honor na pag-obey na may honor. Kasi pag walang honor, disobedience pa rin yun. Guess ba nyo? Sige. Dapat ang pag-obey, hindi wait lang, immediate yan. Turo nyo yan. Hindi wait a minute, wait lang, hindi ganon. Yan. Delayed obedience is disobedience. Dapat sumunod kayo. Okay? May ginawa, utos kayo ng utos, mermaring pa. May ginagawa ko, utos kayo ng utos. Partial disobedience is disobedience. Tinapon mo yung pinapaabot. Okay? Ano pa? Ano? Ganyan kayo, alam ko yun. Dapat alisin ng magulang yun. Di. Ano yan? Okay, pwede siguro nating lampasan yan kasi meron akong gustong puntahan eh. Obedience is not something that can be negotiated. Ang mga bata talagang nagdi-disobey yan kahit na akala nyo hindi nagdi-disobey. Nagdi-disobey yan. Di-disobey. Bakit? Kasi sinabi na rin yan sa Biblia yan eh. Na nagdi-disobey sila eh. Puntahan natin yun ha. Alisin. Huwag na natin isama yan kasi dapat alam niyo basta ituro ninyo yung mga magulang, yung mga yan. Yan, ituro niyo. Nadaanan na rin naman natin kanina. So, kayo na mag-ituro niyan. When to do, what to do na yan. Kayo na yan. Okay. Ano pa? Yan ang gagawin nila. Kayo yan. Dapat meron kayong order na ganyan. Kung hindi nyo gagawin yan, walang mangyayari sa anak ninyo. Walang mangyayari sa natutunan yung doctrine na yan pagka ang anak nyo naging barumbado. Ano pa? Okay? It will backfire sa iyo pagka hindi nyo gawin. Okay? Si Jesus Christ ay naging subject unto them. Ibig sabihin, fully obedient sila. Okay. Ito natutunan namin sa instruction for the home. Puntahan na lang natin yung ano. Basta alam natin na ang bata nagdi-disobey. Bata nagdi-disobey ha. Kahit na good boy yan, nagdi-disobey yan. Okay? So, ano ang gawin natin? Dapat yung will niya ay isubmit niya sa magulang. Paano gawin yon? Paano gawin ang will niya isubmit sa magulang? Yung will. Dapat, bata pa lang, alam na niya na sundin yung no. Pag sinabi ng tatay na no, dapat masunod niya yon. Pag sinabi ng tatay na don't touch, masunod niya yon. Pag sinabi ng tatay na sit down, yung aso nagsisit down eh. Ang anak niyo, hindi pa. Yung come here, pupunta. Pag sinabi ng don't move from that chair, hindi ba that chair dapat gagalaw. At pag sinabing tinawag ang pangalan, Andoy! Dapat titigil siya. Bakit kaya ako tinawag ng tatay? Lilingon siya sa nanay pala. Ay kasi yung nanay, nakita niya, may truck na rumaragasa. Ay ito, naglalakad lang siya na gano'n. Siguro iniisip niya kung sino anong kakainin niya. Hindi nakita yung truck. Andoy! Hindi siya nasagasaan. Dapat masunod niya, stop! Yung salita pa, importante ito, from the crib. Bata pa lang, ganyan pa lang yan, ganyan. Ganyan pa lang, dapat matutunan na niya. Dapat matutunan niya na huwag mo munang inumin yan, mamaya mo inumin. Dapat sundin niya yun.
Sorry. Hindi, example lang yun, example. Sabi mo, hindi. Sorry. Example lang yun, example. Napay natin ang bata. Sorry. Conscientious training, instant and abuse corporate punishment. Dapat instant. Pagka hindi sumunod ang bata, instant na unabashed corporal punishment o correction. Ay kasi naituro mo na tigas pa rin ang ulo niya. Hindi, correction. Sorry mo. Yan, ito dapat 1 year to 6 months, dapat makaupo siya, sit quietly. Dapat from 2.5 years, dapat makasit quietly siya in full hour. 1 hour. Dapat in 4 years, dapat 2 hours na noiseless sitting. 4 years? Aywan ko kung saan kinuha ni Pastor Bob Patnod yan. Pero, totoo yan. Gamitin nyo. Ginamit namin yan sa apo. Dineclare namin, gawin nyo yan. Makita nyo. Hindi kami nakialam. Sinabi namin sa magulang nila, gawin nyo yan. Paano gawin yung para masunod nila yung no? Pagka yung bata ay kukuha-kuha ng ganito na hindi man niya pag-aari, itong salamin na ito, meron kang stick na malait na, pag sinabi yung no, hindi ko pala itatouch yun. Maliit lang yun na stick, na pang suwat lang yun na parang i-associate niya yung pain dun sa ginagawa. So, hindi ko pala gagawin yun. So, ganun ang pagturo ng Pero iba yun dun sa palo, So, ito, kahit na number 1 lang ang kunin natin dito. Pagka nag-correct yung asawa, kayo mag-asawa, no? When parents correct a child, kunwari, si Brad, anong pangalan, Brad? Brad Marlon, pinalo mo siya. Kunwari lang, pinalo mo. Ito, tumakbo sa kanya. Mama, pinalo ko ni Papa. Sabi ni Mama, anong ginagawa mo sa aking anak? Naku, dapat kung pinalo mo siya at pumunta siya sa'yo, paluin mo pa rin. Paluin mo pa rin. Bakit? Wala, ito, second spanking may be necessary from the second parent so that the child will not run the second parent for sympathy but simply to obey. Ganon dapat. Pag namalo si tatay at pumunta doon sa nanay, paluin mo din. Kung hindi siya sumunod. Ngayon, pag tumakbo sa lola, at si lola ay kinukuyog-kuyog, anong ginagawa niyo sa aking apo? Si lola, paluin din. So, okay na yan. Saka na, basahin na lang ninyo yan. Ito, spank for longer terms. I-explain natin, mama. I-demonstrate natin yung spanking mamaya, para i-demonstrate natin. Bigyan ako ng kunting lang. Okay. Sige, lampasan na natin yan kasi merong mga verse na nagsasabi na gamitin niyo yung rod. Merong mga verse, Sabi dyan, rebellion na yan. Screaming, yung sinasabi, rebellion yan. Alam ninyo ang iyak na gutom. Alam naman nyo yung busog naman. Umiiyak ito. Alam ninyo yan. Kayong mga magulang. Dapat kung gano'n ang iyak niya, paluin na nyo. Kahit na bata. Ito ang gusto ko Parents must win the war of will. Kung hindi nyo gagawin yan, naku, kukunin ng diablo yung anak nyo. The child must be taught to surrender his will to the parents. Kasi ang parents, sila yung guidance, siya ang binigay ng Diyos na authority sa bahay
Pagka hindi niyo ginawa yan at yung will niya ang siyang nasunod, adi siya na ang authority. Kayo ang authority, hindi yung bata. Oh. God commands us to use the rod. Yun ang number 4. Mayroong mga verse na nagsasabi na you use, ito na, yan rod. Meron, di ba? Rod. Meron, di ba? Rod. Chasten. Merong chasten. May mga verse nagsabing gamitin mo. Beat. Rod. Ano pa? The rod. Ayan na the rod shall deliver his soul from hell. Pagka hindi nyo ginamit yan, mas malaki ang chance na hindi maligtas. Pag ginamit yung rod, mas malaki ang chance na maliligtas siya. Kaya gamitin nyo yan. The rod, yan. Lahat, may rod. Yan, i-demonstrate natin. Mamaya natin i-demonstrate. Mamaya. No. Kasi number 5. Number 5, God represents Himself using the rod to His children. Merong verse na nagsasabing si God mismo nag-use ng rod. Yan mayroon yan. Dami niyan. Hindi na natin basahin. Basta yan ang mga verse na nagsasabi na God Himself used the rod for the children. Ginamit niya. Ayan shall be beaten with many stripes. Sige. God represents Himself. God only begotten Son, the Lord Jesus Christ, experienced the chastenment of God the Father when His sin was laid upon Him. Ginawa siyang kasalanan. Chastening. Okay? So, number 5 na tayo. Number 5, God chastens His children. Kung hindi mo gamitin ang rod, you are opposing God. Kasi instruction niya yun eh. Dapat gamitin mo ang rod. Okay? Malaki. Para kunwari, sinisigaw ko. Parents, you have a choice. Magulang, mamili kayo. Gusto ba ninyo na kunin siya ng diablo ng anak ninyo? Or makuha nila yung truth of the Bible? Gusto ba ninyo? Nasa inyo yun. Walang pilitan dito. Parents, you make the call. Kasi kung hindi nyo gawin, example si Bob Jones Jr., 12 years old, yan ang kanya Before 12 years old, si brother, ilang taon ka na nag-declare ka na mag-serve ka sa Panginoon? 13, di ba? Lumampas siya na 1 taon lang. Pero 12, okay na rin yun. Tingnan nyo itong si John Boyce. At the age of 5, at the age of 13, instructor siya. At the age of, ano pa yung ginawa niya? He can read and write Hebrew at age 5. Pwede. Spare the rod and you will spoil the child. So, alika. Sorry. Last na. Ngayon, dapat nag-usap na kayo talaga na yung anak nyo ay pagka nagkasala, dalhin mo na yung rod sa akin, ha? Siya na magdadala kung saan nakatago yung rod. Siya na magdadala. Mag-usap kayo. Dapat nag-usap kayo na nagkasala ka, kaya tayo mamamalo, ha? Kasi sabi ng Panginoon, i-spare natin yung rod, may spoil ka. Tama? Kaya papaluin kita, di ba? Di ba? Tingnan niyo, yung bata, alam niya na papaluin siya. Ngayon nakangiti pa. Dapat alam niya na talaga, kailangan ng rod. Ang rod naman gagamitin, halos ganito. Yan. Hindi naman yung nakakamatay na rod na yung malaki. Yung dos por dos. Huwag naman ganun. Asan yung rod? Asan yung rod mo? Ay ito, pangpitik lang ito Pangpitik. Dapat ganito. Kung itong gamitin mo, anong sakit niyan? Wala. Spank for long term at saka yung maramdaman nila. Dapat ganito. Ganito. Kasi mag-iingay pagpunta ako dito.
So ganito, wag dito ang palo ha. Wag din dito. Wag din dito. Wag din dito. Wag din dito. Masakit dito. Ang Diyos nilagay nila yung puwit na ito para dito ka pumalo. Hindi dito. Oh. Okay lang na paluin ha. At ang paluin, para kung mamalo ka, dapat yung masakit para matandaan niya at hindi niya gagawin at para hindi siya ma-spoil. Oh, so yung pamalo, hindi yung hindi yung palo. Kiliti yun. Dapat ang pamalo ay okay lang. Ang pamalo ay papaluin kita kasi love kita ha. Ganun. Dapat ganun. Kaya ibang tunog eh. Tingnan ninyo yung anak nyo kung niluloko din kayo. Kasi alam nila na papaluin sila, di maglalagay sila ng karton dito. May karton. Pag may karton, dalhin niyo sa kwarto, ibaba niya yung pantalon niya. Bakit kailangan gawin yung ibaba ang pantalon? Kailangan. Kasi baka makita ng kapitbahay, isasumbong kayo sa sa bantay bata. Dapat isago niyo yung pamamalo. Hindi kung saan-saan pamalo, ha? Kasi mayroong bantay 1, 2, 3 ba yun? Bantay bata. Bantay bata. Sino mag-request sa inyo na paluin natin ito ulit kasi niloko ako? Meron pang isa, Foolishness is in the heart of the child. Alam niya kung pa. Kaya kayo mga magulang, alamin din ninyo. Alamin din niyo. Kasi hindi effective yung pamalo nyo kung hindi nyo alam na, kinalagyan ng karton pala. Ibaba nyo. Kasi ang verse sabi niya, hindi naman siya mamamatay sa palo eh. Kahit na ma-blue ito niya, may verse na nagsabing gano'n eh. The blue, sabi niya, wala. You spare the rod and you spoil the child. Dapat sundin natin. Paluin natin ang bata kung ayaw sumunod. Amen? Thank you, ha? Masakit ba? Okay na yun. Yan. Iwanan ko kayo sa verse na yan. Yan. Bakit ko iwanan sa inyo yan? Dahil ang magulang ni Timothy, si Luis at saka si Eunice, hindi lang tatay. Kaya naging mabait si Timothy, naging ligtas dahil sa nanay, dahil sa lola. Amen? Okay, let's pray. Heavenly Father, salamat po sa verses na nakita namin. Sana po, Panginoon, sundin namin ang pamamalo, pero yung tamang pamamalo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat sa pakikinig. Salamat. Lumampas pa rin. Okay lang po. Yan. Amen po. So I hope nakuha po natin yun. Makita natin na ang Bible, kumpleto siya. No? Kung anong lahat. Papaluin mo anak mo? So tayo po ay pray na lang, close, and we will have dinner. Okay, and just a reminder, si Mama ko Okay lang. para i-announce natin yung